they were really friendly, so I just trust them. Ito ang daing ng French tourist na si alias Matthew. Matapos umanong pagkatiwalaan ng grupong lumapit sa kanya nitong linggo, May 25, habang naglalakad siya sa Makati. Nagpresenta umano ang grupo na sasamahan siyang mamasyal sa isang tourist spot sa Maynila. Kumain muna sila, pagkatapos sumakay na ng taxi. And at one point, I felt an injection in my arm, so they drugged me, and I became completely unconscious, and I have no memories. Nang magkamalay si Matthew, doon na niya nalaman na nalimas na ang kanyang pera at gamit. Pagising niya, wala na yung kanyang mga gamit na cellphone at cash na nagkakahalaga ng 96,000 pesos. Ang naturang estilo ng pangbibiktima galing umano sa tinaguriang Ativan Gang. Lumang grupo na ang tinaguriang Ativan Gang, pero bago raw ang modus ng pagturok nila sa biktimang dayuhan, sabi ng PNP. Kakaiba raw ito sa lumang estilo ng grupo. Nung mga bata tayo, itong Ativan ay inahalo sa pagkain o sa inumin. Pero dito sa insidente na to, ay naging na siya, injectable. Nabanggit po nung isa sa mga babae po na isa sa mga suspects po, na masyado ng gasgas yung kanilang paglagay ng gamot or kung anumang chemical sa tubig tas pinapainom. Kahapon, sa tulong ng isang app, na-trace ang cellphone ng biktima. Doon na naaresto ang 5 suspect, kabilang ang isang 68 years old na babae. Nakuha sa kanila ang cellphone ng dayuhan. Sasampahan sila ng reklamong robbery. Wala po kami in-inject, sir. Bakit nahilo, sir? Nakatulog. Kampo siguro, yung sleeping pills. Paano nilagay? Paano pinainom? Nalo? Sa kampo, sa prutas. I feel sad, and I don't want that it's happened again to other tourists like me who just trust people that are friendly. Sa ganitong insidente, iginiit ng NCRPO na malaking papel daw ang police visibility. Kasi yung physical presence ng ating kapulisan sa kalsada really deters crime, really prevents crime.